So punta na tayo doon mga kaloys sa nanay ni Rene. Paano ba nabudol? Okay. May galit-galitan naman dyan ng mga oploks. Okay. So eto po mga kaloys yung unang portion. Wait lang Ayan. So August 7, ito po yung post ng nanay ni Rene. Naawa ako mga kaloys actually. Pero anyway, dapat tulungan siya ni Mayor kasi 'di ba? Yun ang ano niya yun yung kumbaga inexpect niya na 'di ba na sasandal sa kanya, right? So eto mga kaloys, nung naglabas, take note August 7. Nung nag-uusap-usap pa tayo doon sa reward, 'di ba tahimik sila? Right? Minomonitor nila ang galaw ng nanay. 'Di ba? Gusto kong makausap yung nanay, i-present ko yung project proposal, yung Justice for Rene, paano yung transparency, ano yung role niya, yung security niya, lahat ng detalye sa ating plan, i-discuss ko. Kaya lang, ang dami excited sa inyo, di ba, na tutulong doon sa reward system tapos yung isa pang pondo. Right? So, transparency and sabi ko, ayaw kong hawakan yung pera, kaya sa trust account. Right? Yun yung sinasabi ko sa inyo. And yun na nga, ipipresent ko na sana, gusto kong makontak yung nanay, kilala na akong nanay kasi nagsishare na siya ng video ko. 'Di ba? Yung shinare pa niya, yung nagtatanong ako, bakit kailangan kong dumaan sa LGU kung makausap ko yung nanay? Ni-repost pa niya, sinabi niya, kasi po sir, kailangan dumaan blah blah blah. So, ang analysis natin, kontrolado siya ng mayor. 'Di ba? Sabihin, irespeto mo yung yung desisyon ng nanay. Desisyon ba yun ng nanay o desisyon ng mayor? That's another thing. 'Di ba? What if influencer ang mayor sa nanay? What if nakuha na ng mayor ang loob ng nanay? Kasi eto, gagawin natin dun sa sa kung saan yung labi, kumbaga may utang na loob yung nanay. 'Di ba? Bakit lahat ng donation dadaan sa LGU? 'Di ba? Yun yung question ko. Pero sabi ng kailangan talagang dadaan. So sabi ko, hindi rin maging successful itong project Justice for Rene kung may politician na kisawsaw. Unang-una, kalaban natin politician. Pangalawa, kontrolado ni John Vic ang mga mayors. DILG secretary siya eh. Di ba? Kung mag-power trip yan, kaya talaga niya. Okay? Ang mayor ng Talacogon. Pero anyway, wala na yon, terminated na yon, move on na tayo. Okay, hindi ako nag-inis sa nanay. Nainis ako dun sa mga nakapalibot sa nanay. Okay? Na mga uploks. Doon ako nainis. Hindi sa nanay, hindi kay Rene. Okay? Na hindi mo lang mapayuhan ang nanay. Imagine mga kaloysa, sa ating analysis, ang mga persons of interest, ang mga players. Why? Kasi sila yung huling nagsabi na nakita nilang humihingi ng tulong si Rene, lalo na itong si Ian Espinosa. So persons of interest siya. How come, 'di ba? Hindi alam ng nanay ni Rene na nagsinungaling itong players. 'Di ba? Sa ating analysis, sinungaling talaga sila, hindi nag-match ang kanilang statement. 'Di ba? May final analysis tayo diyan. So, ang talagang dito para sa atin, ang talagang may sala ang mga players. Sinungaling sila, so ibig sabihin may tinatago sila. 'Di ba? Isa rin sa analysis natin, itong si Coach Baldwin ay fall guy. Bakit? Dahil doon sa statement ni Coach Baldwin, yung huling statement niya na huwag kayong maawa sa akin. Mas maawa kayo sa pamilya ni Rene at saka ni Divine. Yun pa lang may meaning po doon. Huwag kayong maawa sa akin. So ibig sabihin nun, kampante siya na hindi niya kasalanan. 'Di ba? Ang kasalanan niya ay hindi niya napigilan siguro. Kaya nga para sa analysis natin, fall guy si Coach. And, 'di ba? Parang maging okay na rin sa maging fall guy para itong mga players absuelto. Kasi siya ang nagtayo ng BBOB. Right? So, nung na-terminate na natin yung reward, eto na. Alam na ng kalaban. 'Di ba na wala na ang reward. 'Di ba? Kung kaso-kaso lang ito, 10 years, 15 years, kaya nating brasuhin kasi wala ng support ng taong bayan. Kahit pa buong araw, ilang oras kayo maglagay ng Justice for Rene, wala ring mangyayari. Yeah? Walk the talk. Right? So, wala nang reward kasi yun yung parang
sana magpapain or talagang pressure sa mga witness kasi nga 'di ba may pondo tayo sa reward, may pondo rin tayo sa legal. Kung itong witness, pwede siyang kasuhan ng obstruction of justice. So ang witness ngayon, pipili 20 million or makasuhan or makulong. 'Di ba yun yung pressure natin na parang talagang sasabihin nilang totoo, may 20 million ka pa. Yun yung gusto natin na output. Right? Kasi alam natin ang kalaban, mayayaman. So inalam natin kung sino yung weakest doon sa mga nakaalam. Ito yung mga staff or owner na pwede natin kasuhan. Diba? Pero wala eh. Diba? Hawak ni Mayor. Right? Ang nanay. So nung nalaman ng UAP na kung saan influencer din itong si Junvic kasi team manager siya ng UP team, diba? Naglabas na ngayon kasi alam na nila, wala na to. Mananalo na talaga tayo dito. Absuelto na yung players. Anong sabi ng UAP? Diba? Fall guy, si Baldwin. Lifetime ban. Bakit UAP lang ba ang may laro? Diba may NCAA, pwede dun sa Japan, right? So, anong ibig sabihin nito? Si Coach Tab ang may kasalanan at naniniwala ang UAP na aksidente yung nangyari. Yun yung mensahe. 'Di ba? Aksidente ang nangyari, si Coach Tab negligence, yun yung gustong palabasin. Pero anong ginawa ng nanay? Thank God. Thank God. 'Di ba? Yan ba ang wala nang nag-advise sa nanay. Hindi niya alam na nabudol siya. 'Di ba? Points to sa kalaban eh. Ay, salamat. Ina-accept na ng nanay. Ano pang sabi ng UAP? Patuloy maglaro ang mga players ng Ateneo kasi sila daw din ay biktima. See? So nabudol ang nanay. Right? O mga oplox, explain nyo to. 'Di ba? Explain nyo. Hindi ba yan mabudol? Nag-thank God siya. So sinang-ayunan niya yung plano ng kalaban na maabsuelto yung mga tunay na salarin, itong mga players na mga sinungaling. Right? Oh, I need to know sa mga oplox. Di ba nautakan ng nanay? Kasi wala nag-advise. Di ba? Tapos sinishare pa niya sa kanyang 1.5 million. So tawang-tawa ang kalaban. Di ba? Wala pala tong kalaban natin eh. Di ba?